halos sunod-sunod na linggo itong mga nakarang panahon na ang daming mga sikat na Pilipino na mayapa. Ang napansin ko lang, after nung overwhelming pakikirami ng mga tao, ba't ang pinag-uusapan ay kung ano yung mga piniwan na yaman o utang ng mga taong ito. Sa palagay ko, dapat instead na makisawsaw tayo dyan bilang respeto dun sa mga na mayapa at mga iniwan nila, isipin na lang natin kung dumating yung panahon na yung numero na natin ang mabunot sa mahiwagang tabyolo ay kung handa na ba tayo. Hindi ko tinutukoy dito yung tungkol sa ating spiritual preparation para sa pagdating ng araw na yon, kundi yung tungkol sa paggawa ng last will and testament. Hindi lang to para sa mayaman ha, dapat malinaw din kasi iba-iba naman yaman natin at marami tayong ibang mga bagay na maaaring gusto natin mangyari sa ating pagpanaw. Okay. Yung last will and testament, yan din yung tinatawag na huling habilin o kung mahilig kang manood dati ng piling-piling pelikula, yan yung sinasabi ni Patria Plata na ultima voluntad y testamento. Yan. Sa last will and testament, may dalawang uri sa Pilipinas na kumbaga illegal, no, o valid. Yang una ay yung notarial will, kung saan yun yung ginagawa sa harapan ng abogado, kailangan mo ng witnesses, hindi ko na i-discuss yan. Kasi sasabihin naman sa'yo ng lawyer mo kung ano yung gagawin mo. Ang pangalawa ay yung holographic will, kung saan hindi mo kakailanganin ng abogado para pumirma at hindi mo rin kakailanganin ng witness. So yung holographic will, may mga ilang components yan na kailangan nandun para may consider siyang valid. Okay. Una, kailangan sulat kamay. Hindi yan pwede na ipapatype mo kasi yung, may sulat is so pangit. Hindi pwede. Kahit pangit yung sulat mo, ayusin mo, kailangan sulat kamay. Otherwise, hindi siya i-recognize. Pangalawa, kailangan at least 18 years old ka at saka nasa maayos na pag-iisip. Nandiyan din kailangan syempre yung petsa. Month, day, year, ilagay mo na rin kung saan mo siya pinirmahan. Dapat nasa wika nito na alam ng mga tao na ginagamit mo. Hindi pwedeng naisip mo lang na cute na siguro gawin kong German ito. Kung alam ng mga tao na all your life, ang alam mong salita ay Tagalog, English at Cebuano lang. So, kailangan nandoon. At syempre, kailangan maliwanag yung instructions mo. Diyan mo nalalagay kung ano yung saan mo gusto mapunta yung mga paupahan mo, yung mga palaisdaan mo, o kaya kahit yung favorite kutsara tinidor mo kung kanino mapupunta yan. Kung paano rin ang gagawin doon sa katawan mo. Bawa, sa burol mo, anong gusto mong music, gusto mo bang iburol, gusto mo ba ilibing ng buo, i-cremate ka ba, i-donate ba yung katawan mo sa science, ika-cryonics ka ba, gagawin ka bang abono, pwede mo ilagay lahat yan sa last will and testament mo. And of course, napakahalaga, syempre, na pirmahan mo, baka huwag mo kakalimutan yun. Pirmahan mo lahat ng pages, okay? Tapos, yun yung mga kailangan para consider na valid siya. Alam ko na maraming tao na ayaw pag-usapan ito kasi naisip na baka pamahiin ba, malas, ganyan. Pero, alam mo, it's important to talk about it because it's a reality na at some point, all of us are going to go. Mas makakabuti siguro na gawin ito para yung mga may iwan natin, di sila maguguluhan, di sila mag-aaway-away at yung huling alaala na iiwan natin sa kanila ay at least nakita nila na inintindi mo yung kanilang peace of mind, which I think will also help you find your own peace when we rest in peace.